Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rodel Palilio at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa pag-iisip nito, muling nag-alab ang galit ni Zizuzi, at naglakad siya patungo sa silangan na hardin. Ang Aaron ay nagbubuhos ng dumi sa mga gulay, at ang baho ay lumiligid. Nagmamadaling lumapit si Zayuzi at sinipa siya ng kanyang malaking paa. Bagamat matagal nang nakabantay si Aaron, sa harap ni Zayuzi, pinili pa rin niyang tiisin ito. Gamit ang paa na ito, ang Aaron ay bumagsak sa lupa gamit ang isang balde, at ang mga dumi ay nabahiran nito. Aaron, napakakulit mong aidmande ako sa harap ng nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Tiklupan walang laman anak espiritu, hindi malaki ang isang lugar na darating, maakit manggas pagkatapos ay nais na buksan ang tuyo hitsura. Aaron nanunuyang ngiti, tumayo, tumitingin sa fold virtual anak, huwag maniwala. Huwag maniwala. Ang dalawang salitang ito, tulad ng kulog, ay nagpapanatili kay Zizuzi sa iisang lugar. Nararamdaman niya na ang kanyang autoridad ay nasaktan ng iba, at wala nang natitira. Nang makitang tatakas na si Zizuzi, mabilis na idinikit ng maliit na sunspot ang kanyang sarili sa kanyang tainga at bamulong, si Kuya Martial Brother Z, ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay naghihintay sa bahay. Nang marinig ito, biglang nagmukhang bowl ang walang buhay si Zizuzi. Okay, bawasan mo ang katarantaduhan ng kanyang ina, mag-impake ng mga gamit, hinahanap ka ni Kuya Martial Sister Qin Shuang, bilasan mo ang nakaraan. Tumingin si Aaron sa langit at umiling, hindi, malapit na magtanghali. Hindi ko pa natapos ang silangang hardin na ito. Wala akong oras upang makitungo sa mga taong walang ginagawa. Mga walang ginagawa, si Elder Martial Sister Qin Shuang ay isang idol na tao. Si Zizuzi ay sasabog muli. Sa pagkakataong ito, mabilis niyang niyakap ang kanyang braso gamit ang dalawang kamay. Elder Martial Brother Z, ito ay mahalaga. Ah, oo. Tumanggaw si Jacksinki na parang ulo ng baboy, bilasan mo, nandito na kami. Nandito kami para sa iyo. Alam namin kung paano gawin ang iyong trabaho. Hindi naman, nakangiting sabi ni Aaron. Magagalit na naman si Jacksinki. Sabi ng Aaron, natatakot ako na sinasadyang dumating si Kuya Martial Brother para subukan ako. Huwag kang mag-alala, Kuya Martial Brother. Matatapos na ang task na itinalaga mo. Kung hindi mo ito matatapos, mas gugustuhin mong hindi magpahinga, ngayon. Pagsubok, lumalala ang puso ni Zizuzi. Ano ba yan? Oo Kuya Martial Kuya, napakabangis at seryoso mo. Hindi mo ako sinusubok, ano ba? Aaron nanginisyan. Kung gayon ano ang hindi isang pagsubok? Yung nakatatandang Martial Brother na yon, nakangiti sakin. Aaron, tatakbo na naman si Zizuzi. Siya lang palagi ang naguutos sa iba. Kailan siya kukuha ng payo ng iba? Tsaka alipin pa siya. Tumingin si Jacksinki sa maliit na sunspot na hindi napigil ang magmadali, sa sobrang galit, pinalayo niya ito. Sa sumunod na segundo, ang kanyang galit na mukha ay napuno ng nakakadiri ng ngiti. Hoy, 3,000 mga kapatid, ang pagpupulong na ito, maaari kang pumunta. Parang unggoy ang tingin ni Aaron kay Zizuzi. Alam ni Zizuzi na gusto niyang putulin ang Aaron, ngunit kailangan pa rin niyang ngumiti. Kuya Martial Kuya, ang pangit mo tumawa, sarkastikong sabi ni Aaron. Halos mabaluktot ang ngiti ni Zizuzi, at patuloy siyang ngumiti ng mas pangit kaysa sa pag-iyak. Haha, 3,000, nakita mong ginawa ni Kuya Martial Brother ang sinabi mo,
ikaw ba? O hindi? Ang Aaron ay tumanggi muli. Ako, sa pagkakataong ito, ang maliit na sunspot ay direktang nakasabit sa katawan ni Zizuzi, Elder Marshall Brother, huwag maging pabigla-bigla, huwag maging impulsive. Huminga ng malalim si Zizuzi at inayos muli ang kanyang mood. Aaron, anong problema mo? Ang nakatatandang Marshall, sister na si Chen Shuang ay ang celebrity ng Sefeng at ang future star ng nihilism. Ang kanyang katayuan ay hindi karaniwan. Lahat ako ay nababalot ng dumi. Paano ko siya makikita? Tiniis ni Han Sanchen ang kanyang ngiti at nagkunwaring sobrang nahihiya. Ang magkabilang panig ay nakikipagkompetensya sa mga kasanayan sa pag-arte, depende sa kung sino ang huli. Anong gusto mo? Pinisil ni Zizuzi ang isang ngiti na puno ng galit. Ngumiti si Aaron at tumingin sa mga damit sa Zizuzi. Makalipas ang mahigit 10 minuto, lumabas ang Aaron mula sa silangang hardin ng gulay na may napakasamang damit. Sa likod niya, nakahubad si Zizuzi at nanginginig sa hangin. Maliit, maliit, maliit na itim. Sunspot, narito, tandaan. Tandaan, ay, gusto ko ng Aaron. Aaron, hindi ako maaaring mamatay ng maayos, at show alternasyon. Bumalik sa kubo na gawa sa pawid, nakita ni Chen Shuang ang mga damit ni Aaron. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari, naiintindihan niya pa rin ang pangkalahatang sitwasyon. Hello, Kuya Marshall sister. Nakita ni Aaron si Chen Shuang at magalang na bumati. Bagamat walang ekspresyon at malamig ang mukha ni Chen Shuang, mayroon siyang walang magawang ngiti sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na napakatalino ng Aaron. Naalala lang niya ang laro ni Aaron sa harap niya. Gamit ang sariling kamay, ginawa niyang hukbo si Zuzi. Ito ay kawili-wili. Sumama ka sa akin. Malamig na sabi ni Chen Shuang at dirdiretsong naglakad papunta sa bahay ni Aaron. Bagamat naniniwala si Han Sanchen na hiniling ni Chen Shuang ang kanyang sarili na pumasok sa silid, tiyak na hindi iyon ang iniisip niya, ngunit talagang hindi niya maisip kung alin ang kanyang kinakanta. Sa silid, si Aaron ay natigilan. Sa oras na ito, dahan-daang tinanggal ng Chin Frost ang panlabas na layer ng mga damit na gasa. Shit, mali ba ako? Aaron's utak, biglang hindi maaaring makatulong ngunit sumulpat na gabi sa tagsibol sa tabi ng perpektong bangkay, ang buong tao biglang isang maliit na nasa sabik. Anong ginagawa mo? Iyan ba ang isusuot mo? Nakita ni Chin Frost si Aaron na hindi gumagalaw, malamig ang boses na hindi masaya. Gusto mo bang tanggalin ang damit mo? Ang Aaron ay halos ilabas ang pangungusap na ito, ngunit sinabi sa kanya ng dahilan na ito ay imposible. Mahal niya si Ivory, at walang masamang puwersa ang maaaring sumikop sa kanyang puso. Nang gustong ipaglaban ni Aaron ang kanyang kailanisang puri, si Chen Shuang ay nakaupo ng naka-cross-leg sa kama. Nang walang takip at ethereal ng panlabas na belo, ipinakita niya ng malinaw ang perpektong kurba ni Chen Shuang, na nagtulak sa mga tao na magmadali at bunutin ang pang-practice na damit na suot niya. Elder Marshall sister, gustong ipahayag ni Han Sanchen ang kanyang matatag na posisyon. Umupo ka. Ang malamig na boses ni Chen Shuang ay sumabad sa mga salita ni Aaron, ingatan mo ang iyong buhay, bigyang pansin ang pagsusuka. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang paraan ng paglilinang ng isip ng aking sekta. Malinaw mong maaalala ito. Hindi ko nasasabihin sa iyo sa pangalawang pagkakataon. Nang marinig ito, mabilis na naupo si Han Sanchen upang isagawa ang paraan ng pag-iisip ng nihilismo, na nangangailangan ng mahusay na pag-aaral. Bagamat imposibleng umasa dito para labanan ang mundo, kailangan niya man lang ito para tulungan siyang buksan ang pinto ng mundo. Sa isa-isang binasa ng maasim na formula ni Chen Shuang, nagsimulang pumasok ang Aaron sa cultivation state ayon sa kanyang pamamaraan. Sa ilang aspeto, natuklasan ni Han Sanchen na ang pagsasagawa ng nihilism ay katulad ng Tianyin ni Zhu Ying, ngunit ito ay ganap na kabaligtaran. Kung ang Tianyin ay isang uri ng Yin Evil Sword, kung gayon ang nihilism ay higit na katulad ng pakiramdam ng pag-abandona sa lahat. Ang isa ay upang sumalungat sa uso, ang isa ay upang sumanib at kumonekta. Nang isagawa ni Aaron ang paraan ng pag-iisip ng nihilism, ang kanyang buong katawan ay nagpadala ng isang malabong puti. Kung imulat niya ang kanyang mga mata sa oras na iyon, makikita niya ito. Binibigyang diin ng nihilism ang magkakasamang buhay ng langit at lupa, nihilismo, kawalan ng laman at pagkakaisa. Sa makatuwid,
Kapag nagsasanay ng nihilismo, dapat nating subukang magsuot ng ilang magaan na damit upang maiwasang maapektuhan ang pakikipag-ugnayan sa langit at lupa. Pagkalipas ng 2 oras, ang pamamaraan ng puso na Aaron ay malinaw na naaalala, at sa ilalim ng gabay ni Qin Shuang, sa buong 48 linggo, dahan-dahan itong binuksan ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, inaprubahan na ni Qin Shuang ang mga panlabas na damit na gauze. Aaron feels that it's sayang. Yan lang ang basic skills ng school natin. Sa mga susunod na araw, magko-concentrate ka na sa practice. Sa pangkalahatan, after 3 months, magagawa mong mag-coagulate ng qi at tubig para makasakit ng tao. Sabi ni Qin Shuang, handang lumabas. Sa oras na ito, biglang may ice sword mula sa harapan ko, direktang ipinako sa kahoy na pinto sa tabi. Tumingin si Qin Shuang sa ice sword at tumingin pabalik sa Aaron. I'm sorry, Elder Martial Sister. Hindi ako sanay sa operasyon. Awkward na nararamdaman ni Aaron ang kanyang kamay, at ang paraan ng pagkontrol ng mundo sa enerhiya ay lubos na naiiba sa kung ano ang kanyang nakipag-ugnayan dati. Bukod dito, ang kapangyarihan ng enerhiya dito ay mas malakas kaysa sa ibang mga lugar. Namumulot lang ng mga dahon para saktan ang mga tao. Ang isang dahon sa mundo ng lahat ng direksyon ay maaaring makapinsala sa 10,000 tropa. Ang mundo ng Xuanyuan ay maaaring makasakit ng daan-daang tao. Sa kabilang banda, higit sa 10 tao ang maaaring masaktan ng lupa. Ito ang agwat ng klase. Minsan ito ay lubhang kakilakilabot. Hindi nagsalita si Qin Shuang, dahil nabigla ang kanyang puso. Mula nang itatag ang nihilism, walang sino man ang natutunan ang mga pangunahing kasanayan ng nihilism sa parehong araw, at pagkatapos ay maaari niyang master ang mga ito at direktang atakihin ang mga ito sa parehong araw. Kahit na ang kasalukuyang teknolohiya ng Aaron ay napakahirap, si Qin Shuang ay nahihiya sa bilis ng pag-unawa. Siya ay kilala bilang isang bihirang henyo ng nihilismo sa loob ng 100 taon. Kinailangan siya ng higit sa 7 araw upang maunawaan. Ngunit ang Aaron, isang alipin, ay 1 araw lamang, hindi, dapat ay 2 oras lamang. Paano kaya iyon? Bulag. Oo, ito ay ganap na bulag. Kung hindi, maaari bang makarating kay Qin Qingfeng ang gayong talento bilang isang apprentice? Tumakbo sa Sefeng at maging alipin. Kahit na siya ay payag, ang patriarchal clan ng 8 mundo ay hindi payag. Ito ang malaking kayamanan na ipinaglalaban ng lahat. Naniniwala si Qin Shuang na kung mayroong ganoong tao, maaaring talunin ng mga sekta ang isa't isa dahil sa pagtanggap ng mga apprentice. Kaya, ang tanging paliwanag ay ang kayhan. Halika, magaling ka sa pagtatanim. May importante akong gagawin. Gusto kong bumalik sa palasyo. Tama, naglakad lang ng 2 hakbang si Qin Shuang, biglang huminto muli, tinutukan ang Aaron, pagkatapos ay direktang sinundan ang isang attack wave. Agad na natamba ang Aaron ng kakaibang puwersa. Mas lalong sumakit ang dibdib niya. Nabasag ang kanyang dibdib. Nagmamadali niyang binuksan ang damit niya. Sa oras na ito, may pulang hamog na nagyelo sa kanyang dibdib. Mula ngayon, alipin ko na kayo. Natapos si Qin Shuang, tumingin sa Aaron ng kakaiba, tumayo at lumabas ng kwarto. Aaron puso 10,000 damo putik kabayo, na nais na maging iyong alipin, ganap na walang kanilang sariling pahintulot, kaya nagmamadaling desisyon. Nang gusto niyang magsalita, ang boses ni Qin Shuang ay nagmula sa hangin. Kapag na-control mo ito, dadalhin kita para mahuli ang espiritong hayop. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.